Hello, ito yung aking buhay BEC. Masaya ako dahil nakilala ko yung mga kapitbahay ko, yung mga kasama ko sa simbahan. Kami yung mga member ng BEC na nag-ikot ng imahe ni Mama Guada dito sa aming subdivision. At sama-sama kami nagdarasal at nagpabahagi na ng magandang balita. Masaya siya. Talagang nakakausap ko yung mga tao, mga kapitbahay namin. At ang pinakamasaya, yung nakakapag-share ka ng about kay Lord. Kung ano yung saloobin natin, na i-share natin. Meron tayo parang family na kailangan natin pagsabihan. So, nakakatuwa lang yung ganitong samahan kasi hindi ka mahihiya dahil lahat naman ng nandito ay taong simbahan. Pero, syempre, mga pinag-uusapan namin dyan ay di na pwedeng ilabas sa amin lang. At normally naman lahat ng pinag-uusapan dyan ay yung mga topic lang doon sa pagbasa, kung ano yung pagkakaintindi namin. At nakakatuwa kasi minsan nai-apply ko yung aking pagiging katikista. Nakakapagturo ako ng munting katisismo. At ito nga ang i-share ko na na natutuwa ako kasi yung dating mga kakilala ko na kapitbahay ko dito, yung mga dati kong kainuman, nagugulat sila sa akin kapag nakikita nila na ako, umaakyat kami sa bahay nila na kasama ako. Sabi nila sa akin, ikaw ba talaga yan, Mitch? Hindi ka namin nakilala. Kasi nga, syempre, ngayon, nakikita nila ang bit-bit ko na ngayon, si Mama Mary, ang sinashare ko na ngayon ay si Jesus. Hindi katulad noon, ikot ako ng ikot dito sa village namin. Ang hinahanap ko, mga kainuman. So, yun, barkada, gimmick, ganun yung lifestyle ko noon. Kaya, natutuwa ako sa buhay BEC ko ngayon, sa aking spiritual life na may pagbabago. Na bigla na lang siya lumabas sa pagkatao ko na kahit hindi ko naman talaga siya ini-expect na magagawin ko to. Pero masaya ako. Hindi ko alam kung bakit masaya ako sa ginagawa ko na natutuwa ako. Dati nahihiya ako na makita ako ng mga kapitbahay ko na ganito na ako ngayon kasi baka kantsawan ako. Pero ngayon, masaya ako. Mas gusto ko nga nakikita nila akong ganito. Kaya nga talagang ini-spread ko para ma-inspired sila. Ang goal ko dito na may pagbabago na kahit gaano tayo kapasaway dati, kapag ginanap natin at tagpuan natin ng Panginoon, ay meron talagang babaguhin sa atin. Kaya yun ang goal ko, kaya ako nagiging ganito. Na gusto ko ma-inspire yung mga kakilala ko na may pag-asa pa, na habang buhay tayo, basta't may Panginoon, kaya tayong baguhin ng Panginoon. At ito naman talaga ang pinakamabuti sa lahat. At the end of the day, babalik tayo sa Panginoon. Kaya yung mga pinagdaanan natin ay mabubura na yun sa yung mga kasalanan natin dati noon. Isang kumpisa lang yan at pag hindi mo na inulit ay mawawala na siya. So pilitin na lang natin mabuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos at pilitin na wag nang bumalik sa dati. Kaya nagpapasalamat ako sa buhay ko ngayon na kahit ganito, sabi nga ng mga kaibigan ko, ang mga tropa ko na daw ngayon ay mga senyora. Actually, ako yung pinakabata dito. Pero hindi ako na OOP. Parang feeling ko nga, kaedad ko lang sila. Ang saya, di ba? Ang kasama ko mga lola, mga tita, ate. So ako yung pinakabunso nila. Pero, syempre, natutuwa nga ako kasi ako yung pinakabunso nila. Ako pa yung pinaglilid nila minsan. At hindi nawawala. Ako yung nagsishare. Kaya natutuwa ako sa kanila kasi yung tiwala nila sa akin ay buo. Yung parang may tiwala sila sa akin. Kaya hindi ko nararamdaman na bago lang ako dito. Pakiramdam ko, ang tagal na nila akong kasama. Actually, matagal na talaga ako member ng BEC. Maliliit pa yung mga anak ko. Dinadalaw na ako ni Mama Guada. Hindi ko lang talaga siya noon ay intindihan at hindi pa ako member at hindi pa ako lingkod ng simbahan. Pero ngayon, ramdam na ramdam ko na yung pagmamahal nila sa akin, yung tiwala nila sa akin kasi minsan ako yung pinaglilid nila. So yun, ang saya maging BEC member kasi nakakikilala mo yung mga kapitbahay mo, nakakapag-share ka ng Word of God, at nagagamit ko yung pagiging katikista ko kasi minsan napag-uusapan namin dito yung munting katisismo. So, yun nga, kailangan kasing
pag nag-serve tayo sa simbahan, hindi lang tayo yung sa loob lang ng simbahan, kailangan lumabas tayo sa community. Hindi kailangan na nakatago lang tayo sa bahay. Kailangan mag-ikot tayo, maghanap tayo ng mga taong matutulungan natin. Kaya maganda itong BEC kasi dito natin nahahanap yung mga kapitbahay natin kasi minsan yung mga kapitbahay natin hindi pa marunong magdasal, mag-rosary. Natuturuan natin ng mga basic na Catholic faith. Kaya ito yung gusto kong talagang mangyari na makapagturo ako, makatulong ako sa community kahit sa maliit na bagay sa pamamagitan nitong BEC member ay nai-spread ko yung knowledge ko at naituturo ko. Kaya thank you Lord kasi nga nandito ako sa BEC member at naging katikista pa ako kahit paano ay meron akong konting kaalaman na nasi-share ko sa mga kasama ko at sa mga bahay na inaakitan namin. So ito yung naitulong sa akin ng BEC at yung mga kaibigan ko na dati ay hindi nagsisimba. Ngayon pag nakikita nila ako na nagsisimba ako, na nag-iikot ako dito, nagsisimba na sila kasi gusto nila ako makita kasi hindi sila makapaniwala na ganito na ako. Yung una, curious lang sila sa akin, pero sa katagalan, nagsisimba na sila dahil nga naakit ko na sila na doon na kayo magsimba sa Mama Guada. Sasabihin naman nila, oo, magsisimba kami doon kasi gusto ka na makita kasi hindi ko ina-expect na ganyan ka na. Saka yung mga anak ng mga kaibigan ko, sila na mismo nag-aaya sa parents nila na magsimba doon sa kung saan nandun ako kasi gusto nila ako makita. So yun nakakatuwa, yung may naaakay tayo papunta sa simbahan, papunta kay Lord sa pamamagitan ng paglalantad ko, sa pamamagitan ng nakita nila yung pagbabago ko. Yun nga, yun ang goal natin talaga. Akayin natin na mga tao, mga kakilala natin na mapalapit sa Diyos. Yun lang po.